Ang atin pong pamagat, it's BBM stupid. Ito po ay reaksyon at ating himayin yung mga patuloy na issues ng ating bansa, ng ating lipunan. This is in reaction to the latest na naging resulta po ng Publicus Asia Survey. Lumabas po ito, sundan ninyo, magaling pong magsulat ito si Rob Frances. Sundan po nyo yung kanya mga articles, contribution, and write-ups. Magaling po si Rob Frances. Hi Rob, gamitin ko yung larawan po na nasa kanyang Facebook posting. Ito po yan. Yung negative 27. Base po ito naman sa Publicus Asia. Ano, Publicus Asia, negative 27. And I invite pati po yung mga nabubuhay po sa bayad sa kanila bilang troll. Ito yung ating pag-usapan. Huwag ninyong i-sidestep. Huwag po ninyong iwasan sapagkat dito masusubok talaga kung anong piga pa ang pwedeng gawin sa inyo ng inyong mga patron dyan sa Marcos Jr. administration. Milyon-milyon, baka ho bilyong piso na ang ginagastos ng Marcos Jr. administration sa kanilang propaganda, sa kanilang mga trolls, sa kanilang mga quote-unquote PR. And these people, itong mga trolls, na ang IQ po, patawad, ganito po talaga sa tinig maisog eh. Ang IQ po nung mga nag-handle ng trolls, ng communications, ng comms, ng propaganda, ng PR ni Bongbong Marcos ay below sea level. Mas mababa pa po sa kanyang net rating na nakuha base po sa Publicus Asia ng net 27. Bakit? Nagpapakasasa na po sila sa pera nating mga Pilipino. Binabayaran sila, isinangla at ibinenta na po nila yung kanilang kaluluwa sa corrupt na administrasyong ito. And yet, this is the best that they can give their patron, si BBM. Why? Wala po siguro talagang panama. Ang memorya nating lahat, ang facts, ang katotohanan, laban sa kung anumang propaganda. Lahat po ng uri ng propaganda, ginamit na po nila. Lahat po ng medium, yung highly compromised mainstream media, kanila na po iyan. Pero BBM, walang naitutulong sa iyo. Inuubos lang nila ang pera ng Pilipino. Ibinibigay mo lang sa kanila yung budget na para sana ay pang developmental dapat yung budget. And yet, ito na yung best nila eh. Negative 27. And this is not the only and the recent survey na lumabas na negative si Bongbong Marcos. Let me give you a quick rundown. Una pong lumabas yung sa WR numero. Doon ho, wala silang net, hindi nila pinakita yung net. But ito na lang po ang aking interpretation. This was released November. Last week po ito ng November. Kung matatandaan po nyo, diniskurso na rin po natin ito. Itong unang lumabas na nagpapakita, wala po itong net rating ha. Parang I took this to mean na kanya-kanyang interpretation. Pero dito kasi, ang sumagot sa kanya na mahusay ay positive 21. Tapos ang sumagot na hindi mahusay ay negative 47. So, gakunin mo yung net, di ba? Yung 47 at 21, matitiran po siya ng negative 26. As early as November, negative na po si BBM. Nagpatuloy po ito at lumabas yung survey ng SWS, negative 3. Okay? When he was confronted, ang sabi niya, hindi naman reliable kung isang survey lang. Kinakailangan multiple so we can have an intelligent reply or intelligent messaging kung talagang negative pa raw siya. Hindi po nakontento sa WR numero na negative 26, sa SWS na negative 3, baka raw tsamba lang. Lumabas po yung sa Pulse Asia. Yung Pulse Asia ay negative 14. Tatlo na po yun ha. Tatlo na po yun.
Kumbaga pa po sa PBA, naka-Grand Slam na si BBM. WR numero, SWS, at Pulse Asia, -26, -3, at -14. Tinuldo ka na po ito. Talagang champion kung may tuturing. Dahil dito sa Publicus Asia Survey, -27. 24% ang approve, 51% ang disapprove. To get the net, -27. Ano? -27 po si Bongbong. So, 4 na surveys na ho ito. Bakit mahalagang pag-usapan? Imaginein po ninyo, kasama po ako dito dahil ako yung nagpatakbo ng kampanya at binoto ko siya. From 31 million votes, more than 31 million votes, in less than 4 years or in 3.5 years, naubos po yung 31 million mandate. Nangyari pong natira ay -27. Now, syempre, yung mga linta na sumisipsip ng dugo ng administrasyon, hinihigop yung pera, they must justify why the pay should continue. Ano ang gagawin nila? Sisiraan na naman nila si BP Inday. Sisiraan na naman nila si Pulong Duterte. At I have it from a very, very good source na yung mga issue ng laban kay Congressman Pulong Duterte, iro-roll out po nila yan pagdating ng February. Alam ninyo, BBM, yung mga bata mo, again, their IQ and their EQ, mas mababa sa survey mo. Below sea level. Ganun kalalim. Hindi na umuubra. Hindi na umuubra and it's not doing you any better. At maganda rin, and I encourage the present administration, kinakailangan panatilihin ninyo sa pwesto yung babaeng lukaret dyan sa Malacanang. Wag na wag ninyong papalitan. Parang awa nyo na. Wag ninyong papalitan. Itong negative survey ni Bongbong, pagpasalamat kayo sa kanya. Pero, she is doing a fine job. Keep her. Do not remove her. Do not reassign her. Do not kick her upstairs and give her a different position as a press briefer or a press reader. Wag. Gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino na nandyan yan, yung Aling Lucaret sa palasyo. Keep her. Same profile, same position, pakiusap po. Wag nyo siyang gagalawin. Palitan nyo na lahat, wag lang yan. Now, bakit po natin hinango yung titulong It's the Economy Stupid at ginawa natin It's BBM Stupid? Because even yung trial balloon na magkakaroon ng massive revamp sa kabinete, ng massive reorganization, ng mga bagong appointment, may tatanggalin, may aalis. It's BBM stupid. Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong 3 isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking, higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi,
Hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po ubra. Malinaw na ang naging hatol at pasya ng mamamayang Pilipino. Talaga pong negative. Negative. Issue po ng massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction. It's BBM, stupid. Wala pong cure dyan. No amount of propaganda offensive, no amount of PR stunt, no amount of massive effort to discredit Vice President Inday will be able to help BBM shore up his negative ratings. Whether trusts or approval or performance rating, wala. Meron din ako ipapakita sa inyo para talagang interactive. Bukod po kasi dyan, ito po hindi na umubre. Yung ang sisisihin mo, si Pangulong Duterte pa rin. Sino ho ba ang presidente natin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ba? Si Tatay Digong pa rin ba? Di ba? Kailangan niyang kumprontahin yung sarili niyang issue. Ulitin ko, ano ho yun? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Ngayon, itong tatlong malalaking isyung ito is further complicated by our economy. Hardships po ang nararamdaman ng tao Pagkagutom at higit na kumukulo ang tiyan ng mamamayang Pilipino, hindi aangat ang kahit anong survey ni BBM hanggat hindi niya tinutugunan. Yung massive corruption, looting of public funds, drug addiction, at ngayon, ito nga pong hard economic realities that we are all experiencing. Proof, ang piso kontra dolyar, all-time low at 59 pesos and 35 centavos to a dollar. Ano ho? 59.35 po ang halaga ng isang dolyar kontra piso. Sinong may kasalanan? Si Tatay Digong? Sino ang may kasalanan? Si VP Inday? It's BBM, stupid. It's BBM, stupid. 59.35 ang piso kontra dolyar. Hard economic realities that we are all dealing with. Hindi po pwedeng isang tabi yun Yung 19% taripa na idinikta ni Donald Trump kay Bongbong Marcos nung siya ay nagpunta sa Oval Office sa USA. Sa lahat ng produktong Pilipinong papasok sa Estados Unidos, 19% from 17%. Propaganda din ho yun. Sabi niya, nakatipid tayo ng 1%, napakagaling kong negosyador, dapat yan 20%. Pambubudol po iyon. Wala tayong natipid dahil from 17%, hinataw pa po tayo ng additional 2% taripa ni Donald Trump. Samantalang, pumayag si BBM na ang produktong Amerikano, produktong gawa sa Amerika, produktong nagmumula sa Amerika, napapasok mula Estados Unidos papuntang Pilipinas, ang taripa ay zero. Wala pong buwis na ipapataw. Di ba? So dito makikita natin, inasar pa siya ni Donald Trump that he was a tough negotiator. Again, makikita natin patong-patong na po yung sablay Patong-patong na yung bulilyaso because it's BBM. Stupid. Wala pong magagawa kahit sino pang balasahan ang gawin nyo dyan. Kung siya ang nananatiling Pangulo, I have been advocating for this for the longest time, yung ating war on corruption. We have to work together to destroy corruption before corruption destroys us, destroys our country, and worse, our Filipino youth. Wasakin natin ang aparato ng korupsyon. Ngayon, 59.35 po ang isang dolyar. The Philippine economy has been slowing down for the past 3 years. 3 years.
Mag-aapat na taon na pong presidente itong si BBM. Ang sinisisi niya palagi, si Tatay Digong. Si Tatay Digong pa bang presidente? Sa puso po ng maraming Pilipino, yes. Si Tatay Digong pa rin ang Pangulo at ang gusto na nilang mamuno ay si Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, para ipakita yung patuloy na pasakit, pasakit na ginagawa sa atin, yung mga kagaya kong ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho at nagbabakasakali araw-araw para meron lang po tayong maiuwi. Somehow, na mailatag sa ating hapagkainan, it's BBM stupid. Ninakaw nila lahat ng pera natin. Ito po itsura. Credit to the posting made by Daily Tribune. Ito po yung kinuhaan noong January 5 at 7:25 a.m. Ito po yung itsura ng maraming kagaya ninyo na nanananghali po ngayon sa inyong opisina, sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, yung ating mga mahal na kabataan. Thank you, Daily Tribune. Ito po. Ayan po yung itsura. Halos magkaroon ng stampede nang hindi sinasadya dahil ganyan po siksikan sa ating mga tren, sa ating mga MRT at LRT station. Noong January 5 po yan. Ito po ay galing sa Daily Tribune. And I know, halos siguro lahat ng aking mga nakasubaybay ngayon, maghahalos 2,000 live viewers po tayo, I can relate. Bakit? Di ba yung ating naging pagla-live dati, tinatanong ko, bakit pa ba tayo nagtatrabaho araw-araw? Because we are still chasing that aspiration to earn, save money so that we can better and improve our lives. O iniraraos na lang po natin, itinatawid na lang natin yung day-to-day. Na ang buhay na po natin, wala na pong quality of life eh. Hindi yung tatrabaho ako, sisipag ako, lalo na ngayon 2026, bagong taon, para makapagtabi ako ng substantial amount every month at next year, higit na bubuti ang aking pamumuhay. Yun pa ba yung purpose and meaning natin tuwing umaga pag bumabangon, nagbabakasakali at nakikipagsapalaran sa buhay? O kailangan kong bumangon para lang mairaos ang araw ng aking pamilya ngayon, merong makain, konting pangbaon, bukas pag-uwi sa bahay, ganun na naman, babangon na naman, matutulog, day-to-day na lang po yung ating existence eh. And again, this is not the kind and quality of life we deserve as Filipinos from our leaders. Na sobrang kurakot, sobrang corrupt, massive corruption, looting of public funds, at mabigat, yung mismong ate ni BBM ang nagkumpirma ng matagal ng pinagbubulong-bulungan na sangkot o merong issue ng drug addiction. So again, it's BBM. Stupid. Now, hinango ito sa estado ng ekonomiya ng Estados Unidos nung kampanya nga ni Bill Clinton laban sa noy Pangulo George H.W. Bush. It's the economy, stupid. Pag-usapan po natin ang ating GDP for 2025 dahil sukatan po iyon kung nasa tamang direksyon ng ating bansa. I've been telling you, since January 2024, malapit na po ang ikalawang taong anibersaryo ng Hakbang ng Maisog na siya pong itinatag at pinasinayaan ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte way back January 2024. Ang sinasabi na natin noon, let us demand for transparency, accountability, peace and security. Labanan natin, ilunsad natin, hindi lamang ang war on drugs, dinagdagan pa po natin yan yung war on corruption. Now, ano po ang estado ng ating ekonomiya? Yung ating pong GDP noong 2024. 2024 po ito, hindi last year. Para lang po meron kayong comparison. Ang ating pong GDP noong 2024 ay 5.7%. 5.7%, no? 5.7%.
Naghahanap po ako ng mas sanang maganda-gandang bansa kung saan natin maaaring maikumpara yung ating GDP sa kasalukuyan. 5.7% po noong 2024. Ngayon pong 2025, yung katatapos na 2025, kung saan linustay, binulsa, ninakaw, plinander, binudol tayo gamit ang illegal, invalid, unconstitutional 2025 national budget. From 5.7% GDP noong 2024, ngayon pong 2025, 4.6%. Lagpak po ang ating GDP. Naghahanap po ako ng medyo maganda sanang bansa na may kumpara yung ating GDP, yung ating performance nitong kakatapos na taon 2025. Wala po eh. Yung usual na sukatan, yung usual na panukat, kung kinukumpara po yung ekonomiya, yung sigla ng ating ekonomiya, matamlay po talaga eh. We are back to being the sick man of Asia. Nasa ICU po tayo ngayon eh. From 5.7% in 2024, naging 4.6%. Ano po, saan natin maaaring ikumpara ito? Sa Vietnam. Dapat to Vietnam eh. But remember, during our last tinig maisog direktang ugnayan sa inyo, nung isang araw po ng Tuesday, di ba't naglabas na po ng data ang Vietnam, ang kanila pong GDP for 2025 is 8.02%. So hindi na po pwedeng gamiting sukatan ang performance ng ating ekonomiya sa ilalim po ni BBM, ang Vietnam. Traditionally, Vietnam ang ating ginagawang sukatan. Linampaso po tayo ng Vietnam eh. Kung 4.6 ang GDP ng Pilipinas noong 2025 last year, ang Vietnam ho ay 8.02%. Halos dinoble ng Vietnam ang ating economic performance. Tayo'y 4.6, ang Vietnam ho 8.2 noong 2025. Nag-research pa po yung ating mga volunteer staff. Nagpapaliwanag ako, huwag kayong magpaliwanag, hindi ninyo kasalanan. Ang nakita po nila ay ang bansang Cambodia. Cambodia. Doon na po maaaring ikumpara ang Pilipinas, Cambodia. Imagine ninyo kung paano tayo paatras ng paatras ng paatras ng paatras. Ang GDP po ng Pilipinas last year ay 4.6%. According to the BSP head, the governor, si Eli Remolona. At ito po ay nalathala sa kolong ngayong araw ni Tony Lopez. Sa kanila raw pong media forum nung naganap nung last Tuesday na binanggit doon na 4.6% ang GDP ng Pilipinas. Ngayon, hindi na pwede sa Vietnam. Lampaso na po tayo. Lampaso na, milya-milya na. Cambodia na lang ang nakita ng ating mga volunteer staff eh. Ang Cambodia ho, kung tayo 4.6%, ang Cambodia 4.8% ang GDP. Mas malaki na po ang GDP ng Cambodia kaysa sa atin sa Pilipinas last year. Tayo po ay 4.6, ang Cambodia ho ay 4.8. Ito na po ang sukatan eh, hindi na po Vietnam. Hindi na po natin maaabutan ang Vietnam. Lampaso na po tayo ron. With our dismal performance sa tourism, 5-point-something million tourists lamang ang pumasok. Ang Vietnam ho last year, 22 million foreign tourists arrival. Yan po ang dumating sa Vietnam. 22 million. So importanteng pag-usapan po natin ito again because ang ating advokasya ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Bigyan kayo ng napapanahon at tamang impormasyon. Sa layunin ko, advokasya ko na makabuo kayo ng sapat at tamang pananaw, opinion at paninindigan na matapang. Hindi kinakailangan sang-ayon kayo sa akin ha. Wala ho akong problema
kung kontra-opinion magkakaroon kayo. Wala tayong problema. Iyan ang tunay na diwa ng demokrasya. At kahit kontra po kayo, ang mabuo ninyong opinion, okay lang. Importante mamulat kayo sa mga usaping panlipunan na mahalaga. Magabayan kayo